Hi everyone, this is CryptoChum Trader, and for today's video, we will be talking about FOMC meeting at saka yung cut rate ng Federal Reserve. So more on fundamental analysis tayo ngayon. So kung gusto niyo ng mga news related and yung mga high impact news dito sa Forex Factory, itatopic natin dito ngayon. So medyo mahaba tong video kasi i-walk through ko kayo lahat na parang beginner. Tapos, nadi-divide to into 3 section. Number 1 is yung sa high impact news dito sa Forex Factory. Kung ano yung relation niya sa crypto. Then, yung dominance ng market. Ito yon. Kung ano naman yung effect ng mangyayari sa crypto after ng news. And lastly, yung alt season index. Kung nasaan na tayo currently. Okay? Kasi ito yung inaantay natin. Alt season is inside bull run. So, bull run is nandito tayo sa currently ng dominance, yung cycle, kung nasa na yun tayo. So, ngayon, punta muna tayo dito sa ChatGPT. Dito, pinull out ko lahat ng date ng fund rate this year, starting January, okay, 2025, and binigay niya sa akin lahat ng FOMC meeting at saka kung kailan sila nagka-cut ng rate. So, pag nakuha mo tong date na to, syempre, isi-search mo siya dito sa Forex Factory. Kasi may relationship to sa crypto pag affected yung inflation. Okay, so punta muna tayo sa January 28 to 29, sorry. So, punta kayo diyan sa forexfactory.com, calendar, tapos search nyo lang dito, January 28 to 29. So, iraranto ko kayo para magawa nyo to. Once nyo lang to papanoorin, magagawa nyo to for hanggang sa mga susunod na taon. So, January 29, apply settings. Then, makikita mo dito. So, January 28 to 29 yon, yung nilabas niya dito. So, pwede mo siyang hanapin sa 28 and pwede mo rin siyang hanapin sa 29. Ngayon, magugulat ka kasi, Coach, ano yung hahanapin ko dito? Okay? Kasi yung kanina sa September 18, ang nakalagay, Federal Fund Rate. Dito, nasan siya? So, balik tayo kay ChatGPT, tapos ang pinaprompt ko sa kanya dito, what are the other terms sa mga rate cut sa Forex Factory, especially yung mga red folder or high impact news. So, yan, binigay niya sa atin yung interest rate decision, federal fund rate, official cash rate, and makikita mo to, overnight rate. Okay? Ibig sabihin, yan yung hahanapin mo doon sa Forex Factory. So, ito siya, overnight rate. And i-explain ko sa inyo yung overnight rate or yung rate na nangyari dito. Sa previous, ibig sabihin, prior to this date, nasa 3.25% yung previous ng market. Okay? Or yung taas. Ngayon, ang forecast nila is, by the time na nag-meeting dito, ang forecast nila is ibababa nila ng 3%. Okay? So, take note, pag ito bumaba, ibig sabihin, bababa rin yung inflation, tataas yung asset or yung liquidity sa crypto kasi nawi-weaken yung dollar and tumataas yung security sa crypto. So, yung actual na nangyari dito is 3%. Ibig sabihin, tumaas yung crypto sa time na to. Okay? So, again 3.25, mataas siya, ibinaba. Ibig sabihin, bullish to for crypto. And lumabas pa sa actual niya is 3%. So, bullish. Pupunta tayo sa total ng overall crypto and hahanapin natin yung January 28 to 29 kung ano nga ba nangyari doon sa market. Kung bullish ba or bearish to confirm. So, January 28 to 29, ito yun. Okay. January 28 to 29, makikita niyo dito na nag-bullish yung market sa time na to. So, bumaba muna for liquidation, tapos tumaas. Okay? So, bullish tayo dyan. Gets nyo? Okay. Check natin isa. March 18 to 19. So, mostly nasa 19 yon. Punta tayo sa March 19.
March 19. Ito. Apply settings. Yan, BOJ policy rate. So, yan yung related sa rate. So, makikita nyo dito yung previous 0.50%, forecast 0.50%, then yung actual 0.50%. So, pag mga ganitong result, wala masyadong galaw sa crypto or sideways and hindi siya masyadong magmo-move. Kasi low lang yung probability niya. So, punta tayo dito and search natin yung March 18 to 19. March 18 to 19. Okay. Ito lang, okay? So, makikita nyo dito sa area na to, yung medyo sideways lang siya. Sa area na yan. Umakyat siya din, bumaba din, medyo sideways. So, yan yung result. So, plot natin to. Next, May 6 to 7. Punta ulit tayo sa May 6 to 7. So, i-walk through ko lang kayo. Huwag kayo mapagod. Yan, unemployment rate, kita mo na agad. So, 5.1%, mababa. Ang forecast is 5.3%, tumaas. Dapat, pag lumabas sa actual is 5.3%, babagsak dapat yung price. Okay, yung crypto overall. Bearish. Pero dahil ang lumabas dito is 5.1, bumalik, ibig sabihin, bullish yung market dito. Okay? May 7. May 7. Okay yan. May 6 and 7. Okay. So, mapapansin nyo na bullish yung price doon kasi hindi naman sila nagtaas ng rate. And, bumalik lang din sa 5.1%. So, I hope nagigets nyo. Or, nasusundan nyo yung movement. Next, June. June 17 to 18. Pasok ulit tayo dito. June 17 to 18. Ito yon. Apply settings. Unemployment claims. BOC governance picks. Let's see kung anong related dito sa rate cut. Retail core. To. BOJ policy rate. June 17. June 17 ba? Yan, June 17 to 18. So, BOJ policy rate. Okay, sideways, supposed to be sideways, previous, forecast, and actual, 0.50%. Pansin nyo pag BOJ policy rate laging stagnant. So, check natin, June 17. June 17. Yan, June 17 to 18. Yan, so, kita nyo wala masyadong galaw. BOJ policy rate. So, tandaan nyo yun, BOJ policy rate. So, nakakuha na ba kayo ng pattern? Bullish, sideways, every time na rate. Okay? Check natin yung next. July 29 to 30. July 29 to 30. JLTS job opening. July 30. Ito, BOC rate statement, overnight rate ulit. Okay? 2.75, 2.75, 2.75. So, I'm expecting na sideways lang din to. I-check natin. July 30. Okay? So, dito bumagsak siya. Pero, dun sa sinabi nitong market ay ng news is stagnant lang or low probability. Overnight rate. 2.75, 2.75. Walang nagbago. Pero dito sa market, bumagsak siya. Okay? So, meron na tayong questionable dito. Next. August, special notion vote, August 22. Check natin. August 22. Fed Chair Powell speak. Ito lang to. So, wala masyado. September. Okay, nandito na agad tayo sa September 16 to 17.
Okay, time kasi nila to pero sa atin 18 PH time. So, September 18 na tayo. Kasi September 17, hindi mo siya makikita doon. Yan, overnight rate yon. So, 2.75%. Ibababa nila ng 2.50. So, again, pag lumabas dito is 2.50. Bullish to for crypto. So, I hope nasundan nyo na yung foundation na nanggaling tayo sa January. So, bullish to for crypto ha. Previous niya, 2.75. Forecast niya, 2.50. Pag lumabas dito is 2.50, bullish tayo for crypto. Pag ang lumabas is 2.75 pa rin, most probably bearish yan. And pag lumabas is 2 point, mas mababa, bearish yan. Or bullish yan. So, bullish na tayo dito sa overnight rate dahil sa forecast. Check natin yung 18. Ito naman, FOMC. Kaya siya masyadong magalaw kasi, biruin nyo, sa 17, meron ng overnight rate cut. Tapos, BOC rate statement, yan. Tapos, sa 18, meron pang FOMC, Federal Funds Rate. Tsaka yung statement. So, nandito yung hawkish or dovish na result. So, dito, 4.50 and ang forecast, 4.25%. Bullish pareho yung forecast. Pati yung sa kabilang red folder. So, pag actual nito is 4.25, bullish na to. Bullish rin yung 17, yung overnight rate. So, dito natin makikita yon 17 to 18 sa market. July 17 to 18. Okay. Currently, nandito tayo. Okay? And if ever mangyari yung forecast, bullish tong price na to. Pag nangyari yung forecast na binagsak nila ng 25%. Okay? So, yan. Then, yung next is yung October. Isa lang i-topic natin. October 28 to 29. Check natin. October 28 to 29. Wala dito. Nasa 29. Overnight rate ulit. So, wala pang result. So, dun muna tayo sa September. Okay, September 7 to 18. So, dito mangyayari yung sinasabi nila na malaking cut rate. Kasi sabay yon. Sabay yung ginawa. Imagine overnight rate tsaka yung BOC rate statement, tapos yung FOMC statement tsaka yung federal funds rate. So, malaki-laking movement nito, malaki-laking impact nito sa crypto. Parehong high impact news yan. So, tapos na tayo dito. I hope na-gets nyo na paano siya binabasa dito sa market, kung ano yung relationship niya. So, yan. Pump, sideways. Ito lang yung questionable. Bakit siya bumagsak? Supposed to be flat yan. Tapos dito, we're expecting to pump. So, hindi ako nagbabias ng bullish. Binabasa ko lang yung news. So, alisin na natin yan. Next topic, yung dominance. Ito yung dominance. And currently, sa cycle ng Bitcoin dominance, makikita nyo and malalaman nyo kung nasa na ba tayo sa alt season cycles. Usually, ang alt season cycles is yung mabilisang pag-akyat ng mga alts. Alts is except Bitcoin. Lahat ng alts except Bitcoin. So, dito makikita mo yung BTC dominance, relationship niya sa Bitcoin, and yung result niya sa altcoins. So, nakikita na natin yung cycle dahil si BTC nag-all-time high na, si Ethereum nag-all-time high na rin, si Ethereum in-outperform na si BTC, and majority ng altcoins ina-outperform na si BTC. Minsan nagbe-bearish si BTC tapos yung mga altcoins sige pump sila. Okay, dito natin malalaman yon. So currently, punta mo tayo sa dominance. Ito tayo. And ito yung TA ko sa dominance, nasa Telegram to. So, bullish muna tayo dyan, bearish muna tayo dyan, etong nakaraan, or this week, or previous week, puro bearish tayo, lagapak yung market. Then, pag ito bumaba, bullish na naman yung price, parabolic na naman yung mga alts, pag bumaba dito.
And syempre, magre-react si BTC dominant sa previous trend line niya. And pagka-react na doon, magbe-bearish na naman yung mga alts. Kasi syempre, pag tumaas to, bearish yung alts dapat. Okay? So, we are expecting na pag nag-down to during the rate cut, bullish yung alts. Okay? So, one na to bearish tayo sa dominance. So, nasa tayo dito. Ito lang yung hahanapin nyo. Decrease, decrease, decrease. Bearish tayo sa dominance. Ngayon punta tayo kay BTC. Ito si BTC. So, dito sa structure na to, whether 1 week or 1 day, makikita nyo na si BTC is approaching the all-time high. Yan na lang yung all-time high niya, which is sobrang lapit. And anytime, pwede na niyang i-pump lang yan ng sobrang bilis. Okay? Pwede niyang i-pump ng sobrang bilis. Pwede niyang i-pump ng slowly. Wait. Pwede niyang i-pump ng sobrang bilis. Pwede niyang i-pump ng slowly. Pwede siyang bumaba muna dito bago niya i-pump. Yun if kung nag-cut rate, ha? Kasi pag hindi nag-cut rate, pwedeng bumaba to si BTC. So, if bullish to si BTC at bearish si dominance, dapat nandito siya, bearish si dominance, bullish si BTC, increase fast yung mga alts. Magliliparan yung mga alts, which is, eto nga yun, babalik ko kayo sa relationship nito. Magliliparan yung mga alts dito sa total tree. Okay, sa CryptoCap. So, napansin nyo, from Forex Factory, nirelate natin siya dito sa total or overall alts. Then, from dominance, binalik natin dito siya sa alts din, increase fast. So, I hope nagigets nyo kung nagko-connect sila. Ngayon, if nandito na si market, pupunta na tayo sa third point natin. Okay? Ethereum then is going bullish. Sa third point natin is yung altcoin season index. Pag sinabing altcoin season index, nasa loob to ng bull run. Isa sa phase ng bull run. So, una is BTC, then si Ethereum, outperforming BTC. Then yung third phase is yung alt season phase, which is ito yung pinaka-inaabangan ng majority. Sa alt season phase, merong tatlong phase din na nade-divide. Ito yung alt season 76, then yung months na 57, then yung year na 33. Okay? Ano ibig sabihin nito? Itong altcoin season, sinasabi dito, it's altcoin season na. Dahil ang basis lang nito, 75 above ng mga altcoins na mag-outperform kay BTC, alt season na. So, early stage to ng alt season and nakikita nyo na yung ibang nag-perform na coins, TA, MYX, AVNT, ang dami pa. So, nakikita nyo naman yung performance. Ngayon, iba yung month. It is not altcoin month. Ang altcoin month, kailangan 75 din ng itaas ng market. Okay? Nag-ano na to. Actually, lumagpas na to ng 75. Bumalik lang siya sa 57. Bakit? Para kasi masabi or ma-establish na altcoin season na or altcoin month, kailangan hindi na to bababa ng 75. Okay? So, hindi siya altcoin month ngayon kasi nagkakaroon tayo ng bearish movement sa market and nagli-lead na naman ulit si BTC and bumababa na naman yung mga altcoins. So, it is not altcoin month. Hindi pa. Pero last time, tumaas na yan. Ayan, no? Tumaas na siya. So, ayan. Tumaas siya last time, tapos bumalik lang siya dito. Okay? Next is yung altcoin year. Dito malayo pa talaga tayo pag sinabing altcoin year kasi 33 pa lang si market. At 33 pa lang yung alts na lumalagpas kay BTC or nag-outperform. Kailangan to 75 which is malayo pa. So, kung i-compare nyo dito sa graph, nandito pa lang tayo. Which is nasa early stage pa lang tayo kung nakatingin ka sa Bitcoin year at saka sa altcoin year. So, nandyan ka pa lang and yung last na nangyari yan is around here, 2022. Okay? Or yung 2021 bull run. So, pag bull run kasi, tumatakbo siya ng almost 6 to 9 months. And mapapansin mo dito, nagliparan yung price. So, early ka pa kung nakatingin ka sa altcoin year.
Pero kung nakatingin ka sa month, nangyari na yan nung last month. Ayan, nag-akyatan sila. Tas nung December din, 2024, nag-akyatan. And kung nakatingin ka sa altcoin season, laging nag-altcoin season. Yung mabilisan lang. So, ito, tapos yan. Okay? Nandun na tayo. So, again, ibabalik ko kayo doon sa total. Pag nagkataon na nag-cut rate, possible mag-bullish yung altcoin season, bullish na to. Yung month, magiging more than 75 yan, makikita nyo. This is altcoin month. Makikita nyo dyan. Pero yung year, most probably, depende pa rin. Kasi pag sinabing nag-cut rate at nag-bullish, hindi naman yun isang liparan. Bullish siya or uptrending yung bias niya. Paakyat siya. So, dito sa altcoin year, pwedeng may another coin na dumagdag, mag 35, 36, 37, hanggang umabot siya sa 75. And imagine, pag itong altcoin season, altcoin month, and altcoin year, na-establish niya na 75, then doon napapasok yung FOMO in ng mga tao or makakakot na ng attention ng investor at saka mga papasok or mass, ano ba to? Ano ba yung tawag doon? Massive adoption. Marami nang makakakita or makaka-introduce sa crypto, then mag-i-invest sila blindly. So, doon makikita na if nakapasok ka sa bottom nitong altcoin year, early ka pa talaga. Okay? Kaya wag kang malose hope or sabihin mo na bawi ka na lang next bull run kasi pwede naman to aralin, then pwede ka mag-position. Okay? So, majority ng mga coins nasa bottom pa talaga, and kaya sabi ko sa inyo na kailangan yung aralin yung position nyo and wag kayong ma-hype sa mga PNL, sa mga flex, sa mga dollars kasi ma-out of focus kayo. So, kaya ko tinuturo to para kayo mismo mag-research and kayo mismo pumosisyon sa sarili nyong funds. Okay? So, once again, this is not financial advice. For educational purposes only to. Tapos, always do your own research and trade at your own risk kasi medyo high risk, high reward tong crypto trading. So, yun lang. If may question ka, medyo mahaba tong video, comment ka lang dyan sa baba. And kung may natutunan ka, pa-feedback naman, baka pwede, no? So, see you ulit. See you mamaya, 2 a.m. Thank you, bye-bye.